Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Pasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens. Mga talunang mga bayot dyan sa minority. Muling rarampa anak ng kagwang. Ayon po mismo kay Pinky Bendalo, Erwin Tulfok. Umaasa na lang po ngayon sa milagro tungkol sa mga plano nilang kudita laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang mga hunghang, sumuko na kayo. May prospect daw sila na mahatak nila papunta sa kanilang kawalang hiyaan. Si Chis Escudero daw at saka si Loren Ligarda, yan ang prospect nila. Ina-announce po nila yan sa mga interview nila sa mga bayad din ng mga hinayupak ng mga media. Pagkatapos nga po ni Senator Alan Cayetano kagahapon mag-announce na magkakaroon ng subcommittee sa Blue Ribbon na pangungunahan po ni Senator Marcolita, ay agad po nag-react itong si Tuta Soto na sabi hindi daw legal. Pero ito, may buwelta si Senator Alan Peter Cayetano kay Tuta Soto, lahat sa minority kasama si Pinky, anak ng kamuti, legal. Di o mano ang subcommittee. Ayon po sa Senate rules. Legal naman talaga na talakay natin Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Heto, hindi pa rin po sumusuko ang mga talunang mga bayot nga ni nasa pangunguna ni Pinky at Tuta Soto sa plano nilang kudita laban po kay Senator Alan Peter Cayetano. Oy, Laurentis! Wag ganyan. Ito, pakinggan po natin ang balitang ito narito. Umaasa si Senator Ping Lacson na madaragdagan silang 11 senador sa minority bloc. Sabi ni Lacson, sana raw matauhan ng mga senador sa mayorya. Kasunod naman nangyari sa Senado kamakailan. Sa isang Facebook Live, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na tinatakot ang ilan sa majority senators, kabilang ang pagkasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya ng Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Posible anyang maglabas ang kanyang mga kasamahan sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila. Sa isang panayam, iginiit ng Pangulo na lumabas ang mga aligasyon laban sa mga senador habang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang flood control projects. Lolo ka, Baki! Gusto na natin yan, nakabuhay ito. Ayan na nga umaasa daw, umaasa. Si Pinky na mayroong tatawid sa kanila. Matauhan daw yung 13, anak ng kagwang 13 ba matauhan? Natauhan na po yung 13 na kayo po ay nanggugulo dyan sa Senado. Alam mo itong mga to, itong mga bayot na to, sila talaga yung nanggugulo dyan dahil hindi nila matanggap na bigla silang nakudita dahil kay Bato. Nabulaga sila dun Eat bulaga! 1,000, 1 tuwa, buong bansa, bulaga. Puta, nadama yung Senado. Na magbulagaan. Hindi nila matanggap. No, hindi nga ho sila nagsumiti ng mga miyembro nila dyan sa minority para magiging miyembro din ng mga komite. No, kasi ang isip nila, masipa agad si Cayetano. Pero hindi po Mukhang malabo po makudita si Cayetano. Pero may prospect sila. Itong si Loren daw at saka si Chis Escudero. Pero bago yan, ang sabi kasi ni Pinky, ito po yung buod ng sinabi ni Pinky. Sabi ni Pinky dyan, lahat may posibilidad. Dalawa lang. Yung tatawid papuntang minority, malay mo, over the weekend, mayroong magsimba, tapos makarinig ng sermon ng pare, magbago ang isip. Kamalas mo, hindi naman sila makatoliko. Yung minority, 13, Marcolita Iglesia, di man katoliko yan. Mga Cayetano, hindi rin katoliko. Na walang magsisimba, kamalas mo Pinky na. Hindi sila makamove on. Ito yung maliwanag na salita dyan. Hindi sila nakamove on until now. Linggo-linggo, oras-oras, nananakot, nag-iisip ng kudita, nagpapa-interview dyan sa mga bayad na media, lalo na ito si Bendalo, Erwin Tulfok. Hindi consistent si Erwin Tulfok sa kanyang interview. Nasabi niya, sana daw may milagro. May lilipat na 13. So, brief 13, solid kayo, wag kayong ganyan. Ang sabi dito ni Bendalo, narito yung interview. Inconsistent. Iba yung interview niya sa sa One News, iba yung sinasabi niya. Iba rin naman yung sinasabi niya sa bilyonaryo. Wala na, labo-labo na si Bendalo Tulfok. Iyakin ng bayot nga ni. Rarampa muli daw sila sa Lunes Tatatcha. Okay, ito pakinggan natin si Tulfok. Pero Senator, kung sakasakaling sabi ni Senator Lacson, ang remedyo daw dyan, palitan yung Senate President Buhay pa ba yun, yung leadership change? Is there still a possibility sa ngayon? Naghihintay kami ng milagro sa langit. We're waiting, baka may mangyari. Baka, hopefully, sa body language ng ilang senador nung Wednesday, may mga nakita kami na probable pwedeng kausapin over the weekend. Yung meron may ilan doon na dalawa sa kanila na probably after what happened, talagang medyo disgusted din naman. Hindi sila makapaniwala. So, probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero, still, no assurance kung sasama sila. Meron na bang mga taga from the majority who reached out to you? Kahit paano ba naman? Dalawa, sabi niya dyan, prospect nila. Kaso nga lang, milagro na lang daw yung aasahan nila. Milagro, galing sa demonyo.
Kung walang demonyo sa 13, wala talagang milagro, Erwin Tulfo. Sabi niya dyan dalawa ha, dalawa daw yung prospect nila. Pakinggan natin kung sino yung prospect nila sa dalawa. May text thread uli kayo dyan, ano, pwedeng makita. Wala po. Ayun, hindi namin sila kinakausap. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi Yeah. Nix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin, Lord. No. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Tapos bumaba na siya kasi in-invite siya eh. Yung office na kasi, same floor sa office ni Senator Mix. So, or one floor higher siya. So, sabi, akit ka dito. So, pumunta siya doon sa room, kasama ka, nandun kami lahat. Medyo nabigla nga siya na, "Hey guys, how are you? Okay, hindi tayo magkaaway." That's what her words. Na, hindi tayo magkaaway ha, we're still friends, okay? Magkaibang grupo lang tayo. Then nagkaroon ng biruan, sama ka na sa amin. And she said like, meron pa akong to resolve something, etc. So, hindi naman namin pinilit na. So, tapos sabi niya, "Mix, sumama ko sa baba." So, sumama si Senator Mix. So at this point, no chance for Senator Legarda to go back to your group, to the minority group. Kasi I'm sure you've seen this, Senator Tulfo, na people are speculating who the minority bloc could convince to cross the fence, diba? Back to you guys, para you have the numbers. And si Senator Loren, dati nang kasama nila Senator Mix and so on and so forth. So wala nang chance at this point for her. I don't know. I mean, yung aming mga senior members ng minority like SP Soto, Senator Soto, Lacson, Vic Subiri, Kiko Pangilinan, even Rick Ontiveros, sila po yung kakausap po dyan. Tayo, bago lang po tayo. And I'm not very, very close to Senator Lawrence. So, pero sila dahil kasama nila ng ilang congress yan. So, I believe they'll be the ones to talk to her. Ayan, dalawa sinabi ni Tulfo, pero ito si Loren Legarda nga, yung isa sa mga prospect nila. No? Loren Legarda daw, at nililigawan po nila, nasama na kayo sa amin dahil kaklose daw ito nila ni Mig Sobere. Alam nyo, kung si Loren Legarda ay lilipat, tatawid sa minority, kawawa to. Kawawa sa backlash. Magagaya sa kay Mig Sobere, baka murdan pa yung sasapitin niya. Kasi nga, mantakin mo, alam mo na yung nangyayari eh. Tinatarantado kayo ng minority, linggo-linggo, gumagawa ng eksena ang minority para lang maagaw yung liderato. Hindi ba ho ninyo nakikita to, Loren Legarda? Huwag kang magpadala dyan sa bulong ng demonyo. Manindigan kayo, hindi natin kailangan na palitan si Cayetano kasi ito na nga ho. Pumuporma na po tayo sa Blue Ribbon Committee hearing eh. Ano pa ba ang hinahanap natin? Tutulugin na naman nila itong flood control issue, anak ng kagwang. O ito, inconsistent nga lang itong si Tulfo kasi ang sabi niya dyan sa interview sa One News, 2. Pero dito naman sa kabila, ang sabi niya naman dito sa Vilyonaryo, 3. Tangin ng bindalo, ulol. Mamaya, sasagutin ni Senator Alan Peter Cayetano itong mga to. Pakinggan natin. Sabihin po natin, may lumipat. Do you honestly think, sir, at this stage, na dito sa 11, meron pang posibleng lumipat sa inyo? Yeah. You think so? Sa amin, going to them? Hindi, sila po From them, from the nalilipat sa inyo. majority. Going to the minority? I think so. Kasi nga, nagbibiroan kami, mga body language nila during Wednesday. May kita mo naman na some of them, some are quiet, one wasn't there. Si Senator Cheese yun, ako na po magsasabi, Yeah, okay? ikaw. One Target was nila si quiet. Chess Escudero. Napansin nila na dati na bubbly yung tao na walking around, keeps on talking. And then the other one is like, well, listening lang. So, nakikita mo actually three people. So, nakikita tatlo naman nila dito. na pwedeng kausapin. So, I really don't You know. see. Body So- language nila. So yung body language ni Senator Loren, Could that's be, still a could be. likelihood. Senator Cheese? Kasi Senator Lawrence, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. Barkada niya sila Senator Mix Mix. Subiri, di ba? Very close siya dyan. Senator Win Gatchalian, Senator JV, nakakausap niya yan, mga yan. And so is Chis Escudero. Senator Chis is a barkada of Senator JV and Senator Win. And my brother, Rafi, barkada niya. Talagang puposible talaga si Chis Escudero para sa akin ha. Tahimik kasi si Chis Escudero, hindi siya active sa grupo ng majority. Pero Chis Escudero, tandaan mo, yung sasamahan mo, yun yung nanggago sa'yo. Pinalitan ka sa pagiging Senate President. Tapos sasama ka kay Tuta Soto, ay, anak ng kamote naman talaga. Manindigan ka, Chis Escudero, huwag kang magpadala dyan. Kasi tahimik lang si Chis. So ngayon, yung pinaka-prospect talaga nila ng Tuta 11, itong dalawa, Chis Escudero, Loren Legarda. Alam mo, Loren Legarda, tandaan mo yung sinasabi ni Camille Villar sa'yo. Kung sino yung kakalas sa inyong 13, mas masahol pa kay Judas. Yung sinabi kasi ni Erwin Tulfo na kaibigan nila si Loren Legarda. Napansin na rin po natin, nakuna ng media yan eh. Nakuna ng media, narito po yung video na sila ni Sobere at saka si Loren Legarda naghawak kamay. O ito. Ayan. Sen, kumusta po kayo? Matapos po yung pag-walkout po ninyo kanina. Holdingan po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita ganda. Pero sir, Nako, ito na nga ho yung nangyayari, no? Nako, Leandro Leveste, payuhan mo yung nanay mo. Ako naman talaga, oh. Nagagamit pa yung pag-walk out nila para makapanggulo at makapag-recruit at nananakot pa. Ako sa akin ha, napaka-imposible naman ikaw, Loren Legarda, ginagago yung anak mo, sasama ka sa grupo ng, hindi naman yan Tuta 11, Bangag 11 yan eh. Mga senador yan ni Bangag, lalo na yung Chis Escudero. Itong si Migs, wala na, backlash yung hinayupak, inabot eh. Ewan ko lang kay Loren Legarda, talagang
Mamamarkahan kayo na Judas kasi yung sinabi ni Camille matindi yun eh. Na mas masahol pa sa Judas yung kakala sa Solid 13. Naku, kawawa iyak to. Sana hindi madala ng bula-bula ni Erwin Tulfo at saka ni Tuta Soto kasi sabi pa naman ni Panfilo Lacson, magmamarcha daw sila. Ito. Sabi ni Pinky Lacson, kagahapon po yan sa ang balita ngayon, Ping, nagbabala na maaring maulit muli ang kanilang pagrampa palabas ng plenaryo. Utangin ng mga bayot. Mga talunan, huwag na kayong bumalik sa Lunes, mag-walk out na kayo forever. Sabi ni Ping Lacson dyan, hindi nila maaaring ipilit ang pagpapatibay ng resolusyon sa plenaryo kung walang quorum. Gagawin namin ang parehong hakbang, iiwan ang minority leader at uulitin ang nangyayari noong nakaraang Martes. Bayot gani! Ay puta, ay di puta manggid ya. Mag-walk out kayo forever. Bayot man, di marunong makipagdebate. Nagiging sundalong kanin na rin tong si Ping Lacson, pulis na kanin. Mana-mana lang sila ni Trillanes. Alam mo Ping Lacson, wag mo nang sirain pa masyado yung pagiging senador mo dahil sira na. Mantakin mo, mananakot ka sa majority na mag-walk out kami. Parang, putsang ina, ikaw ba ang majority? Minority kayo. Wala kayong magawa. Tingnan mo, Loren Legarda at si Escudero. Ito, sasama ba kayo dito mag-walk out? Puto nakakahiya, baka sabutin ninyo dyan. Ikaw, Loren Legarda, nagiging presiding officer ka that time. Nag-walk out sila. Okay sa'yo? Na mag-walk out muli itong mga animal na mga bayot na ito? Itong mga tulunang minority, malitagang? Huwag ganyan, hindi maganda ho yan. Anyway, choice nila yan kung mag-walk out sila. Alam nyo, hindi naman ho yan nakaka-epekto. Walang negative na epekto yan sa mga majority. Yung pag-walk out nila ay magiging negative yan sa kanila, hindi sa majority. Yan ang maliwanag dyan. Mga iyakin kayo ang tawag sa inyo. Kasi kung meron kang mabigat na argumento, eh siguro ilaban mo dyan sa plenaryo, sa session. Hindi mo kailangan mag-walk out. Ang mga nag-walk out, bayot lang. Bayot ka, Pinky. So ganyan gagawin nila, lagi na lang ganun, paulit-ulit, walk out dito, walk out doon. Kasi nga, alam nila talo sila sa botohan, wala silang numero, walk out na lang natin to, anak ng kagwang. Wala, talo tayo kay Marcolita, magaling masyado tong senador na to eh. Tumaas yung level ng pagka-senador eh. Sasabihan na naman tayo ni Marcolita, wala tayong mga legal background, walk out na lang tayo. Pag mag-walk out kayo muli sa Lunes, putya, dapat wag na kayong bumalik sa Senado. Habang buhay na po kayong mag-walk out, dahil hindi na po yan maganda sa institusyon ng Senado. Kayo po ang nagpapagulo ng Senado. Hindi naman talaga kailangan mag-walk out. Kung merong pinag-uusapan na resolusyon patungkol dyan sa Senado, ano ba ang kailangan dyan? Magdebate kayo, motion, objection, ayan, magiging healthy a debate. Hindi yun, mag-alis kayo para kayong mga walang itlog, hindi kayo mga tuli. Tama, hindi kayo mga tuli. Pisot tawag yan sa amin ba? Ping pisot. Ayan. Tawagin namin kayong mga pisot. Sa Lunes, pag nag-walk out kayong mga talunang kayo, anak ng kagwang. Don't tell me, Chis Escudero, sasama ka pag-walk out. Tapos ikaw, Legarda, sasama ka rin. So, yung mga walk out ninyo, planado. Bakit planado? Yung nagsabi na naman kayo na mag-walk out, gagayahin nyo muli yung nangyari ng Martes, mga anak ng kagwang. Pinagtrabaho kayo dyan ng pamamayang Pilipino, binoto kayo para makipagdebate kayo, mga hinayupa kayo. Hindi para mag-walk out. Kung mag-walk out kayo, panay walk out, palitan na lang namin kayo. Kami na lang sila doon. Kayo vlogger, mga anak ng kagwang. Mag-move on na lang, Ping. Mag-move on na lang, Ping. Na mag-Senate Blue Ribbon Committee hearing na, Ping. Move on ba na talo na kayo? Move on na napalitan si Tuta Soto, Ping. Kaya rin, masisira rin yung make-up mo. Yung piloka mo. Ayan na, mahirap dito sa mga minority eh. Hindi nakaka-move on until now. Gusto pa rin talaga nila ng gulo. Alam mo, mga komunista style yan, walk out. Di ba dyan sa UP Diliman, yung mga scholar ng bayan, mga aktivista, yan, mga komunistang estilo. Mag-walk out sa klase. Anak ng kagwang, pinag-aral kayo ng gobyerno, mag-walk out kayo. Ito naman sa mga senador, sinasahuran kayo ng taong bayan taxpayer, mag-walk out kayo. Amin na sahod nyo. Magkatay-tay na nga kami sa pagbablog dito eh. Nagkakanda, lapait na nga kami sa paghanap buhay. Mga nagbibinta ng taho, araw-araw nagpapaaraw para, papaaraw nga, oo nga. Oh. Nagpupuyat para lamang may pampasahod sa inyo. Putsang ina, pagdating dyan sa Senado, mag-walk out lang. Yung klase kayong mga senador. Kaya sabi ng dating commissioner ni Tatay Digong, yung Presidential Anti-Corruption Commission, mag-walk out kayo. Mag-walk out kayo. Laban sa mga minority. Oo nga, mag-walk out na lang kayo sa forever.
Mag-move on na. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Bill Hica. Move on. Yun nakakalungkot ang nangyayari dahil obviously merong kumpas na sinusunod ang right now the minority bloc. Yung patuloy na pagtatakip sa mga dapat imbestigahan, tagal nilang hawak ang Blue Ribbon Committee, pero nakita natin na imbes na ituloy yung mapinpoint na yung mga masterminds kung saan pumunta ang investigasyon para pagtakpan yung mga may sala. Ang dami na itinuro ni Saldico ng Nigotesa, ng 18 na soldiers, hindi sila na-imbestigahan kung saan umikot. So ngayon, nakita rin natin na mabigla sila, magkaroon ng palitan. Ngayon naman, nagmamaktol sila na parang bata na parang hindi makaget over dun sa proseso ng demokrasya. Na kung sino mas marami, yun talaga ang nasusunod, yung majority bloc. Tapos nakita natin yung kanilang pag-walk out. Parang mga bata. Nagmamaktol. Dagdagan natin, Atty. Greco Bilica. Parang mga bayot na bata. Bayot nga ni! Nag-walk out Na imbis na sana debatihin sa floor at sa plenaryo upang maintindihan ng publiko at mapagana ang demokrasya na ibinigay sa ating lahat. Maintindihan ng publiko ang kanilang side and dinisidean po nila na walk outan nung makita nila natatalunin po sila sa boto. And then paglabas nila, ang tinatawag nila sa kanilang walk out, biglang prinsipyo. Pero noong pinipuwersa daw sila, tyranny of the majority daw. Pero ang tanong ko, bakit noong sila ang pumipilit dun sa gusto nila by walking out, prinsipyo ang tawag. Noong magbobotohan, ang sinasabi ng majority, Tyranny. magbobotohan, magdidiskusyon, ang tawag nila tyranny of majority. Paano naging tyranny ang botohan? Paano naging tyranny kung nagdidebate? Paano naging tyranny kung wala namang binabiolate na batas, rules at pinag-uusapan? So merong nakikita mo na pagpabor sa kanila, okay lang sa kanila. Okay lang sila mamuwersa, mag-walk out sila para wala kayong quorum. Pero pag sila ang ginamitan mo ng boto, diskusyon at alam na hindi sila manalo, walk out para walang quorum. So yan ang nakakahiya at nakakainis na sitwasyon natin ngayon. Simple lang naman ang pinagtalunan Pwede ba ang mga senador, membro ng Senado, mag-participate through electronic means or Zoom or whatever technology na available ngayon? Bakit hindi? Buong mundo is doing Zoom. The businesses are conducted through Zoom. It was done here during the pandemic. It is done in different countries in the world. Canada, Spain, the United Kingdom are doing it. Chile is doing it. The United States are doing it. Tayo, dito, ang mga korte natin nag-hold ng mga online hearings. So pwede. Para lang makaparticipate si Bato or kung sino man na malayo. Hindi lang para kay Bato pero kung sino man ang malayo. Bakit bawal yon? Kung wala akong maisip na iba, maliban sa gusto nila sila ang may control. Dahil pagka walang 13 ang majority, hindi sila makabubuo ng quorum. So, they want to control the Senate. Hindi man lang mapalitan ang Senate President at ang Senate leadership, pero i-control naman nila ang pag-submission ng reports, ang bills, ang resolutions, at hindi gagawin nilang ineffective ang Senate leadership. Kaya nakikita natin ngayon, gaya ng sinabi ko nung nakarang linggo, abangan ninyo isa-isa ng kakasuhan ng majority block. Ngayon nakita nga natin na ang kakasuhan na ay kinasuhan na si Jinggoy, tapos sunod-sunod na po yan si Joel, si Cheese, lahat na po yan, si Senator Marcoleta, ay kakasuhan na rin. Opo, at sa tingin niyo po, hindi ito nataon lang or itinaon po, Greco? Sir Greco? Opo, hindi. Palagay ko, naniniwala ako at parehas ang opinion namin ni Senator Dante Marcoleta. I think this was premeditated. I mean, obviously, it was premeditated na, and we can expect, gaya ng sinabi ni Senator Lacson, na ito, for 2 years, ganito ang gagawin nila, walk out. Bakit? Yun ang tanong, bakit hindi nila hayaan ang isang malayang diskusyon at pagdidebate sa Senado? Yun nga ang point ng Senado. Kaya nga po ang aking payo sa ating mga senador, sana magkaisa kayo na maging independent, protecting the interest of the people, both the majority and the minority. Wag silang magpakontrol sa politiko. Hanapin nila ang katotohanan at bumoto sila ayon sa sinasabi ng batas at ayon sa totoo, sa kanilang konsensya. Hindi yung meron silang mga pinagtatakan. Bakit ba nila ayaw pag-usapan ang ayaw nila masunod ang gusto ng majority, which is obviously holding accountable mga talagang nagnakaw sa flood control scandal. Bakit? Dahil ba merong mga pangalan at senador at mga kongresista at mga executive officials na mababanggit at may expose doon? Hindi lalong maganda. Pero kung ganyan ang trato ng Senado, di ako po ay nananawagan na mag-imbestiga na lang tayo lahat ng salin ng lahat ng mga opisyal, senador, congressman, presidente, vice president, lahat ng opisyal, magbukas na lang at hingin natin na ibigay nila sa publiko ang kanilang mga salin 10 years para ating bulat-latin na tingnan kung sino talaga ang tapat at hindi nagpayaman sa pwesto. Gusto ko po dumugtong doon sa sinabi ni Greco na tyranny. Pag majority kasi, sa grupo nila ni Cayetano, tyranny tawag daw doon, pinipilit daw sila, binamadali yung resolution, kaya tawag nila tyranny. Pero may sagot dyan si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi po tyranny ng majority yan, kundi tyranny. Tyranny ni Hontiveros, tyranny ni Tolpok, tyranny ni Pinky, tyranny ni Tuta Soto, tyranny ni Migsubiri. Basta mga tyranny lang. Yun yung ibig sabihin ng tyranny. Pabor ako dito sa sinabi ni Greco, mag-move on na lang. Bakit ayaw ba natin gawing healthy ang pagdidebate dyan sa Senado? Imbis na mag-walk out ka, makipagdebate ka. Medyo maganda yung ni Greco, sabi niya na gawin nila ito paulit-ulit, ang pag-walk out para lamang ipakita nila sa mga Pilipino na si Senator Alan Peter Cayetano ay ineffective leader, Senate President. Bakit? Kasi pag mag-walk out sila, walang quorum, so walang mapag-usapan mga bills. So walang maipapasa na mga panukala. So magiging ineffective nga. Pero sana lawakan natin, nagiging effective yan
si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa mga talunang mga bayot na mga miyembro ng minority. Bayot nga ni, magrampa. Kagaya ni Pinky. Mga bayot yid. Pati si Subiri bayot. Dahil takot makasuhan. Takot bang bumangga dito kay Bangag. Kaya ang tawag natin sa kanila, mga bayot nga ni, na mga talunan. Wala kang, alam mo na talo ka sa debate, alam mo talo ka sa butuhan, magtatawag ka, walk out tayo. Mapahiya tayo pag nagbutuhan, matatalo tayo sa musyon, matatalo tayo sa debate, para hindi tayo halatang talo, walk out na lang. Hindi lalo po kayong mamarkahan ng maraming Pilipino. Mababas pa rin po kayo na kayo ay mga talonang mga inayupak. Kaya ito, may buwelta si Senator Alan Peter Cayetano kay Tuta Soto. Ito naman ay patungkol sa subcommittee nga na itinalaga po ni Senator Alan Peter Cayetano si Senador Marcolita na magiging mangunguna sa subcommittee. Ang purpose ay makapokus sa pag-iimbestiga sa flood control scam kung saan dawit dito si Tuta Soto. Lahat ng mga executive department, mga Bersamin, excited ako dyan, may patawag. Di ba kasi Lunes, magbibigay na ng notice. Itong si Senador Marcolita, mag-iimbita na ng mga resource person, number 1 sa listahan dyan, panigurado yung 18 Marines. Tsaka si Orly Gutisa, naku, bulaga ang mga animal na to, no? Nandun ma. Orly Gutisa, 18 ex-Marines, nandun. Naku, defensor, naku! Patay, diya si Tuta Soto! Ubus ang mga hinayupak! Pero ewan ko kung lilipat si Chis Escudero. Pag lumipat si Chis Escudero, hindi pa rin sila makabuo ng majority, no? Kaya ang gagawin nila, unggoy-unggoyan nila si Ligarda. Ito, narito po yung sagot naman ni Senator Alan Peter Cayetano dito kay Pinky Lacson, Tuta Soto at kay Bendelo Erwin Tulfok. Walang kwentang senador. Masa sa milagro. Narito, pakinggan natin Senator Alan Peter Cayetano. Let's clarify some things about rules, no? Sa rules muna, mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos i-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalhin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution, may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So saan nagsasabing nagmamadali kami? May 11 pa yan. So sabi nila, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case-per-case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason, pwede ka na mag-online. Ito nga po yung black propaganda ng mga ubob. Kagaya ni Erwin Tulfok. Sabi, kami sinasahuran kami ng mga taxpayer. Tangina, naganap pa ng kakampi, mga taxpayer. Para pumasok, mag-online na lang. Hindi pwede. Sabi pa niya. Samantala, yung mga construction worker, nagpapainit. Araw-araw pumapasok, nagbabayad ng buwis. Tayo ay hindi papasok. Pinabayaran tayo nila. Buang ang construction worker kasi hindi pwedeng magtrabaho online. Paano ka magpipintura via online? Sige nga, magpalitada ka via online kung kaya. Buhos ka ng poste via online, pwede. Magkakabit ka ng tiles sa sahig via online, pwede. Tanga nga. Ayun, maliwanag hindi nire-railroad. Sabi ninyo, sa Lunes magdebate kaso mag-walk out na naman. At hindi po yan parang passes na anytime ay pwede kang mag-online. Kailangan pa rin po ng approval. Approval ng minority leader, approval ng majority leader. Pag-usapan pa rin pala yan sa plenaryo kung papayagan or hindi. Depende pa rin sa sitwasyon. So hindi automatic na kung merong ganong resolution, amendments, ay abusuhin mo at mag-online ka na lang na mag-online. May safety net naman pala, anak ng kagwang itong mga black propaganda talaga. Tuloy. Pangalawa, pandemic lang kasi ito bringing up. Hindi po, panahon pa ni Senator Trillanes, kay Senator De Lima, bringing up na po ito. Yung ibang nag-criticize po ngayon, tingnan niyo po yung mismong sinulat nila at reason sila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me na binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala akong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, they papublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala akong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing ito po ay may kinalaman sa impeachment. Okay, maliwanag na hindi po ito sa impeachment kasi may rules na rin po sila. At saka, wala na po yan.
Yung impeachment kasi kahit hindi boboto yung 13, okay lang yan. Ang kailangan po sa impeachment conviction, yung bobotong makonvict. So ang kailangan ng bilang na kailangan magboto ng yes ay sila yung prosecution, yung team ni Luestro at saka kakampi naman sila ni Tuta Soto, minority. Kailangan makahanap kayo ng 16 para makonvict si Vice President Inday Sara. Hindi, kahit hindi ka makaboto diyan sa sa impeachment, kunyari ako bato, hindi ako makaboto sa impeachment, walang bearing yun dahil hindi naman yung kinakount. Ang kailangan nila boto na yes convict si Inday Sara. Wala silang numero, outnumber sila. Hindi na kailangan ng online vote na yan. Tuloy. Why is control important? Because the chairman schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, is-schedule ba nila yung flood control hearing? Hindi talaga. Kung is-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tingnan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget, sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Salamat ako sa mga matitinik natin mga netizens. Nauna pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal na nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the President is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ, wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami inimbestigahan lahat. No? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. Ito, Tuta Soto, hindi illegal ha ang subcommittee. Gusto mo lang kasi tutulan dahil nga sabit ka. Ayaw nyo na talaga magpa-imbestiga dyan sa flood control. Pero tuloy natin, Senator Alan Peter Cayetano, konti na lang. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Di ba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita niyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So nagugulat lang ako kay, let's say kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandiyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members, dati nag-unahan pa. So I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe when you're Senate President, the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin. Basta't kaya ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So again, I want to emphasize the priorities of this majority. No? One is the soul of the nation, so good governance. Okay? Kasama po dun sa good governance, hindi lang yung accountability, which is the committee hearings and the impeachment. Kasama din po dyan yung mga legislation that goes into the real numbers o yung economics para hindi gutom ang ating mga kababayan, para walang temptation for crimes and for corruption. Diba? So kasama sa good governance, accountability, blue ribbon, kasama din po dyan yung impeachment, no? Then, as I said, kasama din po dyan yung real numbers. So, many other things will come up. There are administrative things. But as you see, no? Sabi nga nila, no, they're throwing everything, including the kitchen sink at you. No, they're even the kitchen. Tinatapon na sa amin. Anything they can think of, kaso daw. So, guys, what can you do? One, pray for us. Pray for the nation. Two, tutukan. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Read between the lines. Anyone can speak. Pero tignan nyo kung sino nagsasabi ng totoo. Tragis, no? Matatalo ka talaga ni Cayetano. Ikaw, Tuta Soto, no? Erwin Tulfo, yung mga nagtatantram, Pinky, sino pa ba? Kiko. Pagdating talaga sa debate, matatalo sila ni Cayetano para sa akin. Kasi si Cayetano, relax lang eh. Hindi man lang yan, parang nasaktan, di ba? Hindi man lang na-high blood. Pero si Tulfo, Kiko, lalabas na nga ng mata ni Kiko eh. Tsaka si Erwin Tulfo, umingiwi na yung panga eh.
Pero tingnan mo naman, si Cayetano, hindi tumataas ng boses sa kanila. Kalmadong tao. Kaya pagdating sa debate, wala kayong panama kay Cayetano. Kapit lang. Chess Escudero at Aligarda, tandaan yung sinasabi ni Camille Villar, ang magtatraidor sa 13 ay mas masahol pa kay Judas.